Maaatim ba nating di maramdaman ng bata ang pagmamahal ng kanyang ama? Hayag ulit ng ginang at damang-dama niya ang nanunuot na sakit mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa batang nasa sinapupunan niya. I do understand po. Turan niya na halos hindi makapagsalita. I'm so sorry, Shaina. Turan ni Ginang Villacorda kasabay ng pagyakap nito sa kanya. Okay lang, tita. After all, wala namang kasalanan yung bata. Turan niya habang kinokontrol ang sarili na wag masigok. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpaalam na rin siya dito. Namalayan niya ang sariling nasa plaza at habang wala sa sarili, naupo sa mga bench doon. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit sa kanya ang mga batang kalye. Ate Shaina! Agad namang nakuha ng mga to ang kanyang atensyon kaya't nakangiti siyang kumaway sa mga to. Kamusta kayo? Okay lang po, namimiss ka nga namin ate. Saad ng isa at nakangiting ginulo niya ang buhok nito. Talaga, namiss niyo ako? Opo ate. Halos chorus na sagot ng mga yon. Okay, sige. Dahil namiss niyo ako, magjo-Jollibee tayo. Pahayag niya at isa-isang nagtalunan ang mga yon sa tuwa. Yehey! Tuwang-tuwang turan ng mga to at sobrang nasisihan siya sa mga ito. Akay-akay ang mahigit 10 bata, tinungo nila ang fast food. Pagdating sa loob, sinabi niyang po pwede nilang orderin lahat ng gusto nilang kainin, kung kaya't lalong natuwa ang mga yon. Paglipas ng ilang araw, unti-unti na siya inang natatanggap sa sarili ang reason kung bakit hindi nagpaparamdam si Clyden. Namimiss niya ang asawa ngunit idinadivert na lang sa ibang mga gawain ang sarili kapag nararamdaman niya ang pangungulila dito. Nag-focus din siya sa opisina at sa kanyang tiyaga, unti-unti niyang natutunan ng mga gawain sa bago niyang posisyon. Nagbabasa siya ng mga libro tuwing gabi para makakuha ng dagdag kaalaman. Sumasali din siya sa mga online seminars para lalong mahasa ang kanyang mga napag-aralan at para walang puwang sa kanyang isipan ng maalalang asawa. Dahil nga schedule ng check-up niya, ngayon, na-late siyang gumising. Mag-half day sana siya sa office at didiretso na lang doon pagkatapos ng kanyang check-up sa OB. Dahil hindi pa naman halata ang kanyang tiyan, nag-slack siya ng navy blue na pinaresa ng white turtleneck blouse. Medyo tumaba siya pero carry pa naman. Medyo lumakas din siya na kumain dahil siguro sa kanyang pagbubuntis. Sinabihan din siya ni Kuya Ronnie na may pupuntahan siya sa labas ng office kung kahit hindi na to pumunta para ihatid. Napapakanta pa siya habang lumalabas sa kwarto at bumababa sa hagdan dahil sa narinig na music sa kanyang room. Pagtapak niya sa pinaka-last na stair ng hagdan, napatigil siya na mapagsinong taong nakaupo sa sofa, noon ay mariing nakatingin sa kanya. Sa labis na lukso ng kanyang puso, hindi niya napigilang lumuha, ngumiti at pagkatapos, patakbo siyang lumapit dito at niyakap na mahigpit ang lalaki. Oh my God, you're here? Wika ni Shaina habang di alam ang gagawin kung tatawa ba o iiyak. Halos 1 buwan niyang di nakikita ang asawa at sobrang namimiss niya na ito. Naramdaman niyang sabik din yumakap sa kanya si Clyden kaya't mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. I miss you so much. You don't know how happy I am na nandito ka na. I love you, Clyden Jade Villacorda. Turan niya rito habang sinisiksik ang maigi ang ulo sa dibdib nito. Ngunit napansin niyang hindi umiimik si Clyden. Tiningala niya to mula sa pagkakahilig niya sa dibdib nito. Nagtataka siya dahil blanco ang ekspresyon ng asawa. Maya-maya lamang unti-unti kumalas mula sa kanyang pagkakayakap. Kinuha ang papel na nakapatong sa center table at inabot sa kanya. Naparunok sa Shaina na mabasa ang title nito, Annulment Paper. Mahinang turan niya at pagkatapos unti-unting tumingin sa mukha ng lalaki. Ang kaninang blankong ekspresyon sa mukha ni Clyden tila napalitan ng galit. Yes, you need to sign it. Deklara ni Clyden at tila na-freeze ang buo niyang katawan. Tinignan na to sa mata pero tila nagliliyab ang mata nitong sumalubong sa kanya. Napapikit siya wishing na sana hindi totoong nasa harap niyang lalaking mahal habang hawak ang annulment paper. Pagmulat ni Shaina nandun pa rin si Clyden kaya't umiling siya habang nag-uunhang bumagsak ang kanyang mga luha. May nagawa ba akong mali? Hindi mo nagustuhan? Halos pasigok niyang saad dito. Sa ekspresyon pa lamang ng mukha ni Clyden, tila punyal na tumutusok sa iputuran ng kanyang puso. Sabihin mo namang nagbibiro ka lang please? Pinagtakip pa niya ang 2 palad paharap dito.
Napanunok iyon, ngunit bigla ding bumalik ang galit na ekspresyon nito. I want to annul our marriage. Sign this, now. Maring tura ni Clyden kaya't lalo siyang naiyak. Sabi mo mahal mo ako. Mahal na mahal kita, Clyden. Please don't do this to me. Pagmamakaawa ni Shaina sa asawa, ngunit mabagsik nitong hinawakan ang kanyang balikat. It's a lie. The truth is I hate you to the core and I want to get out of my life. Halos pasigaw nitong turan sa hindi makapaniwalang dalaga. Umiling-iling niyang tinakpan ang kanyang tenga upang di na marinig ang sasabihin nito dahil para siyang malalagotan ng hininga. No, please, no! Si Shaina na hindi matanggap sa kanyang puso ang mga sinabi nito, kaya't napaluhod siya sa harapan nito. Ngunit marahas na tinanggal ni Clyden ang kanyang dalawang kamay mula sa pagkakatakip sa kanyang tenga. I never fall in love with you and never will. I hate you very much, do you understand? Get lost! Matigas at pasigaw na saad ni Clyden sa kanyang mukha at di alam ni Shaina kung ano ang gagawin. Napahikbi siya mula sa pagkakaupo habang tinatakpan ang kanyang mukha. Whether you like it or not, the annulment will pursue. I will give you until tomorrow to sign the paper. Goodbye. Matigas na tura ni Clyden at pagkatapos, narinig na lang ni Shaina ang paglakad nitong palabas ng pintuan. Mula sa pagkakaupo, sinandal ni Shaina ang kanyang likod sa wall. Iniangat ang ulo at pumikit habang panay ang agos ng duha niya. Hello ma'am, kailangan po kayo sa office ngayon. Hindi pa rin niyo napirmahan ang pagbili ng mga equipment. Kailangan na sa mga site. Tura ni Sarah sa kabilang linya. She's been silent for a half day without thinking anything. Natapos ng pag-iyak niyan, she's gathering her senses back. Alam niyang sa ganito hahantong ang lahat. She has done her part at wala siyang magagawa kung talagang di sila ni Clyden ang para sa isa't isa. She has to move on and back on track. Ang sakit na nararanasan niya ngayon lilipas din, just like how she felt when her parents were gone so suddenly. Those pain and heartaches will remain in her heart, but it doesn't mean she will suffer forever. It's not at the end of the world. Loving and losing are inevitable to once, at yun ang kailangan niyang tanggapin. So sad that she keeps on losing the ones she loves. I'll be there. Thank you, Sarah. She picks herself to the ground and gets up like nothing happened. Nagpalit siya ng damit with all-white formal dress, put some makeup and lipstick and went to A&B. Halos napatingin pang lahat ng taong nadaraanan niya sa lobby na makapasok siya ng building. Di niya sure kung gulat sila na hindi siya naka-uniform or gulat lang sa kauna-unahang pagkakataon, iba ang get-up niya pagpasok sa opisina. Pag-upo na siya sa kanyang swivel chair, hinarap niya agad ang sinasabi ni Sarah. Nireview at inulit ang kanyang pirma. Pagkatapos binabad ang sarili sa reports na nakatambak sa kanyang mesa. End of month na naman kasi kaya tambak ang report sa opisina. Pinag-aralan niyang bawat dokumento hanggang di niya namalayan ng oras. Nagangat lang siya ng ulo nang kumatok ang guard. Sumilip sa kanya. Good evening ma'am, hindi pa po kayo uuwi? Saad ng guyang guard kaya't automatic siyang napatingin sa wall clock. Past 12 na pala. Pauwi na kuya, salamat. Tura niya habang iniunat ang kanyang likod. Ngayon lang niya naramdamang nangawit siya. Kinuha niya ang bag, sumabay na sa guard papunta sa baba. Kinuha pa siya ng guard na masasakyan pa uwi, pero bago sumakay binigyan niya ng merienda ang mga to. Pagdating sa F-Park, tumuloy agad siya sa kwarto, ngunit pagdaan sa sala nakita niya ang annulment form na nakapatong sa mesa. Di niya yun pinansin bagkos tuloy-tuloy lamang sa kwarto. Ramdam niya ang sobrang pagod kaya't gusto niyang mahiga. Pagkagising niya kinabukasan, naroon si Kuya Ronnie upang siya'y sunduin. Pinapupunta siya sa villa at parang alam niya ang dahilan. Pagdaan niya sa sala, kinuha niya ang annulment form na nakapatong sa mesa. Sinoksok sa bag, tuluyang lumabas para sumakay, papunta sa villa. Pagdating nila ay sa study room agad siya tumungo kung saan naroon si Ginoong Villacorda. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. Binati niya to ng isang kimingiti at tumango yon, sabay ng pagturo sa upuan na nasa harapan nito. Alam mo na siguro kung bakit kita pinapunta dito. Tumango siya dito. Her heart was frozen kahit parang di siya nakakaramdam ng anuman. Tama po kayo. He loves Samantha and ends up choosing her more than anyone else. It's okay po. I'm willing to fix my signature in this annulment form. Saad niya at kinuha ang papel sa bag. Pumirma na naka-all caps niyang pangalan. Dinukot ang wedding ring sa bag, tinanggal ang huling singsing na bigay ni Clyden at ipinatong sa papel saka inabot sa matandang Villacorda. Di yun inabot ng matanda bagkos tinitigan siya nito. Di niya maunawaan ang ibig niyang sabihin
kaya't pinatong na lang niya sa harap nito. Pati ang diamond set na bigay ni Clyden nilabas din niya sa bag, sinama sa pinirmahan niyang annulment. Sa pagkakaalam ko, wala siyang sinabing ibalik mo ang mga yan. Hindi po, sa kanya po yan. Isa pa, walang maniniwalang magkakaroon ako ng ganyan kamahal na alahas. Baka lalo lang po ako magkaproblema. Wika ni Shaina at di nakaligtas sa kanya ang pagtaas ng isang kilo nito. The house in the F Park will be yours. My son also gives you 100 million as alimony. Turan na matanda na agad siyang tumanggi. Hindi ko po yun matatanggap. Nakasaad sa prenup na wala akong kukunin kahit $5 sa kanya at sa inyo. Pasensya na po pero susundin ko ang kasunduan natin. Turan niya at nakita niyang napanunok si Ginoong Villacorda. Bigyan niyo lang ako ng konting oras para mag-move out sa F Park. Where are you moving at? I'll move out from F Park. Hindi ko pa po alam. Saan ni Shaina? Matagal nang di umimik ang matanda kaya't nagpaalam siya dito. Maraming salamat po. Marami po akong natutunan sa experience na to. Mauna na po ako. Shaina! Tawag ni Ginoong Villacorda sa kanya kaya't nilingon nito. I'm very sorry. Saad nito at nakangiti siyang tumango dito. It's okay po. You're always part of the family. Dagdag pa na matanda at nginitian niya to bago nagbaw at tuluyan ng lumabas sa pinto. Her eyes are starting to get wet. Pumikit siya ng mariin at tuminga na malalim saka tinuloy ang pag-alis. Pagdating na siya sa sala, naroon si Ginang Villacorda habang nakaupo. Nakatingin sa kanya ngunit di niya alam ano ang sasabihin. Wala siyang lakas para lapitan to, baka mapahagulhol pa siya ng iyak, kaya nginitian niya na lamang ito. Sa taas ng hagdanan naroon si Clyden, di niya maintindihan ang ekspresyon ng mukha nito. Pasimple siyang nagbow dito at agad ibinaling ang atensyon kay Ginang Villacorda. Mauna na po ako, tita. Maraming salamat po. Wika niya na hindi na inintay pa ang sagot ng matanda. Malalaki ang hakbang, tinungo niya ang pinto, saka pinakawalan ang pinipigilan niyang mga luha. Shaina! Dinig niyang tawag ni Ginang Villacorda. Bigla siyang natigil sa pag-iyak at agad pinunas ang luha sa mga mata bago nilingon ang ginang. I am so sorry, Iha. It's okay, tita. Pag-aalo niya rito. Napakabait ng matanda sa kanya dahil tinuring siyang parang anak at yun ang di niya malilimutan dito. See you around po. Si Mrs. V po, ipapadala ko na lamang po yung mga documents niya. No, keep it. That's for you. Turan ng matanda. Magpaprotesta sana sa Shaina ngunit di na siya nakipagtalo dito. Basta't ibabalik na lamang niya ang mga to. Tinawag ni Ginang Villacorda ang mga driver at inutusang ihatid siya ngunit sinabi niya magtataksi na lamang siya na umalis. Tinitigan siya ng matanda ngunit inihawak niya ang kamay nito at pinisil bago tuluyang umalis sa villa. Turukan mo ko ng pampakapit kay baby please. Turan ni Shaina kay Leo pagkapasok niya sa opisina. Sobrang stress sa mga nagdang araw at nararamdaman niya. Sumasakit ang kanyang puson. Anong nararamdaman mo? Biglang tumayo si Leo at lumapit sa namumot ng dalaga. I'm not feeling well. Masakit ang puson ko, Leo. Natatakot akong baka mapano ang anak ko. Agad siyang kumapit kay Leo. Naramdaman niyang nahihilo nga siya kasabay ng paghilab ng kanyang tiyan. Napakapit naman si Leo bago tuluyang nawalan ng kontrol sa katawan at tumumba sa katawan nito. Shaina, stay awake! Shaina! Dinig niyang tura ni Leo ngunit tila nandalabo ang kanyang mga mata, pati na ang kanyang pandama. Ngunit pagkatapos sa ilang sandali, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagising na Shaina, nasa hospital bed na siya habang may nakadikit sa kanyang kaliwang kamay. Kinapa niya agad ang kanyang tiyan, bigla siyang nag-alala sa kanyang anak. Ngunit bigla siyang napaupo na makita si Ginang Villacorda habang kausap si Leo. Shaina, are you okay, Iha? Nag-aaralang pahayag ng ginang sa dalaga. Agad tong lumapit sa kanya at tinawakan ng kanyang kamay. Napapikit si Shaina ng mariin. Siguradong alam na ng ginang ang kanyang kalagayan. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Turan ni Leo sa dalaga kung kaya't napamulat siya mula sa pagkakapikit. I feel better. Did I lose it? You're both safe. Sagot ni Leo at lihim siyang nagpasalamat. Bakit hindi mo sinabi, Iha? Turan ni Ginang Villacorda sa kanyang tabi. Tinignan niya ang ginang at napakagat-labi dahil nahihiya siya sa ginang. Sorry tita, pero sana huwag yun na lang pong sabihin kay Clyden. Pakiusap ni Shaina sa ginang. Pero karapatan niyang malaman, Iha.
Kung sinabi mo agad, hindi niya gugusto yung maanalang inyong kasal. Sige ng Villacorda at umiling siya. Please, tita. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Clyden rejected me so many times. Hindi ko po kakayanin kung pati ang anak ko i-reject niya. He doesn't want me to get pregnant. Natatakot ako na baka anong gawin niya sa anak ko. Pagmamakaawa ni Shaina sa matanda, ngunit umiling iyon. No, hindi totoo ang sinasabi mo, iha. Please, tita, lalayo po ako sa inyo. Hindi po ako magpapakita. Huwag niyo namang sasabihin kay Clyden ang tungkol dito. Shaina, apo kong batang yan. Hindi ka po pwedeng umalis. Hindi mo pwedeng ilayo ang apo ko sa amin? Sige ng Villacorda at tuloy na siyang naluha. Lord, ano bang gagawin niya? She had settled everything. Bakit biglang nagkaroon ng problema? Pakiusap po. No. Kung gusto mong hindi malaman ni Clyden ang lahat ng to, hindi ka lalayo. Pinal na pahayag na matanda at sobra siyang nalumo. I can guarantee you walang malalaman ng anak ko, pero dumito ka lang para maalagaan kong apo ko. Pakiusap ng matanda at napapikit si Shaina sa tinuro nito. Inagilap ng matanda ang kanyang palad at pinisil iyon. Please, Shaina, huwag mong ilalayo sa amin ang apo ko. Please? Ang ginang kaya't wala siyang nagawa kundi sundin ito. Sa villa, tinipon ni Ginang Alegre lahat ng kanilang kasambahay, mga security guards at driver. Pinag-uutos putulin lahat ng komunikasyon sa kanyang anak para di makapagbigay ng anumang updates tungkol kay Shaina. Kailangan niyang sumunod sa kagustuhan ng dalaga na walang makakarating na anuman kay Clyden. Di na rin niya napilit tumira sa F-Park o sa villa sa Shaina. Hinayaan na lang nitong tumira sa isang condo ni Leo dahil doon to komportableng tumira. Binigyan niya to na makakasama para tumingin dito, lalo na't medyo may kalayuan sa villa. Di siya natuwa sa desisyon ng anak na makipaghiwalay kay Shaina, kung kaya't pinayagan niyang itago sa anak ang kalagayan ng dalaga. Clyden is back in the US at kapalit nito, dumating si Nicole para siyang mamahala sa kanilang negosyo na iniwan ng lalaking anak. Katulong ang nooy gumagaling ng si Ginoong Villacorda. Si Shaina naman ay nanatiling nagtatrabaho sa A&B bilang finance director at shareholder ng kumpanya. Pilit isauli na Shaina ang hawak itong pag-aani ni Mrs. V, ngunit sinabi niyang regalo niya to sa kanyang apo, kung kaya't hindi na yun tumanggi. Doc, kamusta ang aking apo? Sige ng Villacorda sa private doctor ni Shaina. Monthly check-up ito at sinisiguro niyang naroon siya. Gusto niyang malaman ang monthly milestone ng kanyang apo. The baby is healthy. Lumapit kayo dito para makita ninyo kung sinong kamukha. Tura ng doktor sa excited na lola habang tinitingnan ng baby sa 3D ultrasound. Excited namang lumapit sa aparato si Ginang Villacorda at tuwang-tuwa na makita ang mukha ng kanyang apo. Hello, apo, you're so handsome. Kamukha mong lolo daddy mo. Si Ginang Villacorda na hindi maiwasang kausapin ng larawan ng bata sa 3D. Nagkatingin na naman sina Shaina at ang doktor at pagkatapos kapwa ang umiti dahil sa sobrang excited na Ginang. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.